Pilit pa ni Samantha malaglag ang hawak na cellphone nang makita ang lalaking nakatayo sa may pintuan ng kubo. Nakakunot ang noo nitong nakatingin sa kanya. Napalunok siya habang titig na titig sa lalaking ang buhok ay aabot sa batok na nito na may pagka-wavy at magulo. Nakasuot ito ng itim na t-shirt at maong na halos punit na sa magkabilang tuhod. Wala itong sapin sa mga paa. May hawak itong malaking baril na ginagamit sa panghuhuli ng mga ibon. Matapos niyang masuri ang kabuuan nito, bumalik ang mga mata niya sa mukha nito. Napalunok siya muli nang mapagmasdang mabuti ang gwapong mukha nito. Iniisip niya kung sino at bakit tila ngayon lang niya ito nakita sa San Roque. Well, nasa dulo na nga pala siya ng San Roque. Malayo mula sa kanila. Ano ginagawa mo rito? Kunot noong tanong nito na umagaw ng atensyon niya at mabilis ni Samantha iniwas ang mga mata dahil baka mahalata nito ang pagsuri niya rito. Ha? Hindi niya alam ang isasagot. Pasimple niyang nilingon ang kubo. Naghahanap ng ibang malalabasang pinto pero wala nang ibang pintuan ng kubo. Tanging bintana na lang ang pwede niyang labasan. Kung hindi siya makadaan sa pintuan dahil nakatayo roon ang lalaki. Don't be scared. I'm just asking who you are and what are you doing here? Tanong nito na wala naman siyang nahimigan na galit o ano pa man sa tono nito. Marahil napansin nito ang pagkabalisa niya at paghanap ng ibang pwedeng daanan palabas. I'm Samantha at... What's Samantha doing here anyway? Kalmadong tanong nito at pumasok sa loob ng kubo. Naupo sa papag at may kinuhang pampunas ng paa. Nakasunod lang siya ng tingin sa bawat galaw nito. Posible kayang dito sa kubo nakatira ang lalaki? Pero wala sa itsura nito ang isang caretaker lang. Ang itsura nito ay gwapo at may dating. Isa pa mukha pa itong bata. Wala pa marahil itong 30 o kaya 27. Marahil hindi naman nalalayo ang edad nito sa edad niya. Mula sa ilalim ng papag, hinila nito ang tsinelas at sinuot ang mga iyon. Naliligaw ka ba, Samantha? Tanong nito at sinulyapan siya. Tumayo mula sa papag. Sinabit ang baril sa may dingding. Hindi naman. Actually, sinadya kong pumunta rito. Sagot ni Samantha habang nakasunod pa rin ng tingin sa lalaki. Turista? Tanong nito at sinuklay sa mga daliri nito ang may kahabaang buhok. Hindi. Taga rito ako sa San Roque. Sagot niya at may napansin siyang kakaiba sa likod nito nang tumalikod para maglakad palapit sa maliit na lababo ng kubo. Napatitig siya sa likuran nito at kung hindi siya nagkakamali, tattoo ang sumisilip sa may batok nito. Water? Alok nito at uminom ng tubig. No thanks. Sagot ni Samantha at muling tiningnan ang likod nito. Tila nais niyang malaman kung tattoo nga ang naaaninag at kung anong klaseng tattoo yun. Sa bayan nila, malimit lang siyang makakita ng mga may tattoo at kung minsan nga ay mga dayuhan pa. Anyway, mauna na ako. Paalam ni Samantha at umatras malapit sa pinto. Did you enjoy the view? Tanong nito at nahinto sa paghakbang. Yeah, nakangiting sagot ni Samantha at liningon ito. Dito ka ba nakatira? Hindi niya mapigilang itanong. Yeah.
Ang swerte mo dahil ang ganda ng view sa paligid mo. Nakakawala ng problema. Sabi ni Samantha at muling nagpaalam dito. Ihahatid na kita sa labas. Presinta nito na kinagulat pa ni Samantha at liningon ito mula sa labas ng pinto. Alanganin siyang ngumiti. Wala si Samantha nararamdamang anumang panganib sa lalaki at umaasa siyang hindi siya kilala nito kung sino siya sa bayan nila. Total, nasa dulo na rin naman siya ng San Roque. Baka pwedeng hindi inaabot hanggang dito ang tungkol sa pamilya niya. Ngayon lang kita nakita dito. Ngayon ka lang ba nagawi dito? Tanong nito habang sabay silang naglalakad sa buhanginan. Oo, first time ko rito. Hindi ko nga alam na may ganitong lugar pala dito sa San Roque. Amin niya. Malayo-layo na rin kasi ito kaya iilan lang ang nakakapunta. Ano palang pangalan mo? Rafael. Rafael Ontiveros. Sagot nito at napahinto siya sa paglalakad at liningon ito. Ontiveros? Kunot noong tanong ni Samantha. Yeah. I'm the Ontiveros here, I guess. Sagot nito nang walang kangiti-ngiti. Ito marahil ang anak ng sinasabi ng Ate Lorena na si Mrs. Eileen Ontiveros. Ang swerte naman ito kung ganoon. Anak mayaman at tagapagmana pa. Ito marahil ang pumapangalawa sa mga Bienvenida, the richest man in town. Ang sarap sigurong maging mayaman. Niisip tuloy ni Samantha at liningon ang malaking bahay na nakaharap sa karagatan. Iyon ba ang bahay mo? Tanong ni Samantha at tinuro ang puting bahay. Yeah, that's where I live. Grabe, ang yaman mo pala. Hindi ni Samantha pigilang sabihin. Hindi ito kumibo. Pwede ba akong bumalik ulit rito? Bukas ang lugar na to para sa mga tao sa bayan. Sagot ni Rafael. Buti na nga lang hinahayaan niya ang mga taga San Roque na pumasok sa magandang lugar na gaya nito. Sabi ni Samantha at huminto sa tapat ng sementadong daan papasok sa bakuran ng malaking bahay. Rafael, thank you. No problem. You're welcome here, Samantha. Sagot nito at lumakad na papasok sa malaking bakuran. Sinundan niya ng tingin ito. Ay, may mga tao talagang pinanganak na swerte. Bakit kasi hindi na lang ako pinanganak na swerte eh? Bulong ni Samantha habang tinatahak ang daan palabas ng kalsada. Pagdating sa kalsada, naupo siya sa may sementong upuan para maghintay ng tricycle na daraan. Habang naghihintay, tiningnan niya ang shell at batong pinulot sa tabing dagat kanina. Ilalagay ko kayo mamaya sa kwarto. Bulong ni Samantha at busina ng sasakyan ang umagaw ng atensyon niya mula sa plastik na hawak-hawak. Nag-angat siya ng mukha at agad na nakita si Ace. Nakababa ang bintana ng kotse nito kaya ito agad ang nakita niya. Nakatingin ito sa kanya. Nanatili siyang nakaupo at inilagay sa backpack ang plastik na hawak-hawak. Bakit nandito ka? Tanong nito mula sa sasakyan. Sinulyapan lang niya ito at liningalinga ang paligid para maghanap ng masasakyan. Pero malinis pa rin ang kalsada. Walang dumadaang tricycle o tao man lang. Maya-maya pa'y napansin niyang binuksan ni Ace ang pinto ng kotse at lumabas ito. Umismid siya at pinilit na huwag lingunin ito. Halos isang linggo itong hindi nagpakita sa kanya. Tapos ngayon, lalapit-lapit. Hindi rin niya minsan maintindihan ang takbo ng isip ni Ace. Inaakat siya, tapos pag bumigay siya, aayaw naman ito. Ang gulo eh.
nang hindi tuloy niya malaman kung ano bang intensyon sa kanya ni Ace. Lalo na't hinalikan na siya nito ng 2 beses. Samantha, I'm asking you, what are you doing here? Alone? Tanong nito nang makababa ng kotse at sumandal sa pintuan ng sasakyan. Saglit niyang sinulyapan ito at nagsisi siya sa ginawa dahil nakita na naman niya kung gaano kagwapo si Ace. Nakasuot ito ng puting long sleeve na nakarolyo hanggang sa braso. Brown na short na tinupi sa magkabilang dulo na hindi man umabot sa mga tuhod nito at brown na sapatos. Gwapo naman ang kabuuan nito at syempre ang apil nito na kahit yata sino mararamdaman ang malakas nitong dating. May pinuntahan lang ako malapit rito. Ismid na sagot ni Samantha at mabilis na iniwas ang tingin. Nais niyang iwasang tignan ito dahil baka hindi niya mapigilan ng sarili. Andiyan ka ba para maghantay ng masasakyan? Tanong ni Ace at tumakbang palapit sa kinauupuan niya. Malayo na kasi to, hindi na kaya ng bike ko. Sagot niya na sa malayo na katingin. Bakit ayaw mo akong tingnan? Tanong ni Ace sabay hawak sa mukha niya at iniharap rito. Ano ba? Inis na sabi ni Samantha at mabilis na tinabig ang kamay nito mula sa mukha niya. Hindi mo ba ako namiss, Samantha? Biglang tanong ni Ace at naupo sa tabi niya. Naaamoy na naman niya ang cologne nito na tila nagiging pamilyar na sa kanya ang amoy nito. Kumunat ang noo niya at sinulyapan nito saglit. Bakit naman kita mamimiss? Well, 1 linggo din akong wala sa San Roque. Marami akong inasikaso sa Manila. Sagot ni Ace. Kaya pala hindi niya ito nakikita sa resort dahil nasa Manila ito. Akala niya iniiwasan na siya nito dahil sa nangyari sa kanila sa Kubo. Ano namang paki ko kung umalis ka? Hindi ko nga napansin na wala ka. Taas noong pagsisinungaling ni Samantha. Dahil sa tuwing pupunta siya ng resort ay hinahanap ng mga mata niya si Ace. Tila hindi kumpleto ang araw niya sa resorts pag hindi niya ito nakikita. Sinungaling. Nakangising sagot ni Ace. What? Don't lie, Samantha. I'm not. Why don't you look at me? Hamon ni Ace. Ayoko. Inis na sagot ni Samantha at tumayo mula sa pagkakaupo para maiwasan ito. At muling liningon ang magkabilang kalsada pero wala talagang dumadaan. Walang tricycle na dumadaan dito. May paradahan sila banda doon. Malayo-layo mula dito. Sabi ni Ace. Sinulyapan niya ito na kampante sa pagkakaupo at naiinis siya sa sarili dahil hindi mapigilan ang paghanga niya rito. Sumabay ka na sa akin, ihahatid na kita. Wag na, nakakahiya naman sa'yo. Ngayon ka pa ba mahihiya sa akin hinalikan mo na nga ako? Sagot ni Ace at mabilis na napalingin rito. Nakita ni Samantha itong nangingiti. Nakaramdam siya ng tuwa dahil sa kauna-unahang pagkakataon nakita niyang ngumiti si Ace. Hindi ko ginusto yun. Protesta ni Samantha. Forget it. Nakangiti pa ring sagot ni Ace at tumayo mula sa kinauupuan. Tinangala ni Samantha ito dahil may katangkaran ito tulad ng lalaking nakilala niya kanina, si Rafael. Lalakarin ko na lang ang paradahan. Pagmamatigas ni Samantha at humakbak na. Samantha. Pigil ni Ace sa braso niya. Hindi ka sanay rito sa lugar na to. Malayo-layo ito sa inyo. Baka kung anong mangyari sa'yo. Isa pa, magagabi na. Sabi ni Ace na tila nahimigan niya ang pag-aalala. Pero hindi siya sigurado doon.
Sinalya pa ni Samantha ang kamay nitong nakahawak sa braso niya. Mabilis naman siyang binitawan ni Ace. Sige na, sumakay ka na. Sabi ni Ace at lumapit sa driver's seat. Nagdalawang isip siya kung sasabay siya rito. Dahil unang-una, ayaw niyang mapalapit kay Ace. Dahil may damdamin siyang nabubuo na hindi pa niya mabigyan ng pangalan sa ngayon dahil ayaw niya. Dahil alam niyang mali at siya ang masasaktan pag pinagpatuloy niya ang anumang nais maramdaman kay Ace. Kung bakit kasi isa siyang Santos at isang Ace Bienvenida naman ito. Pwede ko bang hayaang nakabukas ang bintana? Paalam ni Samantha kay Ace habang tinatahak na nila ang daan pabalik sa Bienvenida Resort. Nais kasi niyang masamyo ang malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa mga naglalakihang punong nakatayo sa gilid ng kalsada. Isa pa, nais niyang mapagmasdang mabuti ang kapaligiran. You love the place? Tanong ni Ace at sinulyapan siya. Yeah, pakiramdam ko nasa ibang lugar ako at wala na sa San Roque, kung saan maraming nagmamaliit sa akin. Pagdating kay Ace, hindi niya maitago ang tunay na saloobin. Don't mind them. Basta alam mo sa sarili mong hindi katulad ng iniisip nila. Sagot ni Ace. Ngumiti si Samantha ng bahagya dahil tila hindi si Ace ang nagsalita. Dahil sa pagkakaalam niya, galit din ito sa kanya, lalo na sa pamilya niya. I hope so. Bulong ni Samantha at pinatong ang braso sa bintana at doon pinatong ang pisngi para makitang mabuti ang magandang kapaligiran. Nililipad ng hangin ang buhok niya at pakiramdam niya sumasama sa hangin ang anumang problema na dinadala niya. Pagdating sa Bienvenida Resort, agad na siyang nagpasalamat kay Ace at bumaba ng kotse nito. Kasunod ito. Hahakbang na sana siya papunta ng gate nang may isang babaeng humarang sa daraanan niya. Napatingin siya sa babaeng nakasuot ng bestidang umabot sa sakong ng paa nito na may hati naman mula sa mga dibdib nitong halos nipples na lang ang natatakpan ng bestida. Nasisilaw tuloy siya sa malalaking hinaharap nito na tila nagsusumigaw para makakuha ng atensyon. Matapos pasuri ang suot nito, nalipat sa mukha nito ang mga mata niya. Nakataas ang kilay nito at nasa mga mata nito ang pagkadisgusto sa kanya na hindi niya mawari kung bakit. Nakilala niya ang babae. Ito ang nakabunggo niya noong unang beses niyang makita si Ace sa San Roque matapos ang 5 taon. Bumuntong hininga siya at nagbaba ng tingin na pasimpleng sinulyapan si Ace na nakalapit na sa kanila. Nakatayo ito sa tabi niya. Kaharap ang babaeng humarang sa kanya at tila alam na niya kung bakit siya nito hinaharang. Trouble. Iris, what are you doing here? Tanong ni Ace at nilagay sa 2 bulsa ang mga kamay. Kampanting nakatayo sa tabi niya. Well, Tita told me nandito ka sa resort tumuloy after ng meeting mo sa Manila. Simula nito, nasa kanya nakatingin. And I didn't expect to see you with this. Patuloy ni Iris at tinuro pa siya ng malantik nitong daliring kulay pula. Iris, sa loob tayo mag-usap. Sagot ni Ace. No, Ace, I think I need to talk to this girl first. Sabi nito na natiling nakaturo sa kanya ang daliri at masamang tingin ang pinupukol nito sa kanya. Nagkibit balikat sa Samantha at pinagsalikop ang mga kamay sa dibdib. I don't know who you are. Kibit balikat na sabi ni Samantha at hindi itinago na hindi siya interesado rito. I don't care.
Inis na sagot nito at inalis ang daliri sa pagkakaturo sa kanya. But I know who you are. You belong to the famous whore family in town. Matalim na tilang dagdag nito at sinulyapan pa siya mula ulo hanggang paa na puno ng pagmamaliit. Yeah, taging sabi niya at mabilis na umigkas ang kamay niya at malakas na dumapo yun sa mukha ni Iris. Napatili ito sabay ng pagtagilid ng ulo nito. Napansin niya ang pagsinghap ni Ace na nakatayo sa tabi niya. Marahil nagulat sa ginawa niya. Mabilis na nakabawi si Iris at nagtaas ng kamay para gumanti sa kanya ng sampal. Pero mabilis niyang nahuli ang kamay nito sa ere. Don't. Banta ni Samantha at tinignan ng masama ang babae. Matagal na siyang nagtitimpi sa mga tao sa paligid niya. Kaya pasensya ang babaeng to. Ang babaeng kaharap niya ngayon. Kung sakaling rito niya na ibunton ang galit niya sa mga taong humuhusga sa pamilya niya. Hindi mo ba alam na hindi kami basta-basta nagpapaargabyado sa mga katulad mong mataas ang tingin sa sarili? Sabi ni Samantha at ito naman ang sinulyapan, malaulo hanggang paa. Kung tutuusin wala kang pinagkaiba sa mga pamilyang minamaliit mo. Patuloy niya matapos masuri ang kabuuan nito at bumalik sa namumulang mukha nito sa galit. Dahil sa malakas na sampal niya at sa kahihiyan dahil umaagaw na rin sila ng atensyon sa mga naroong guest at mga tauhan na nakasaksi sa mga pangyayari. Nainsulto siya at buong pamilya niya. Kaya nararapat lang na lumaban siya, lalo na't hindi naman niya kilala ang babaeng nasa harapan niya. How dare you? Nanggagaliiting sigaw ni Iris at nagpumiglas. Pero mas malakas siya rito at hindi binitawan ng kamay nito. Tama na yan. Si Ace na nasa tabi pa rin niya. Bitch! Galit na sabi ni Iris. At inis niyang tinulak ito at napaupo sa semento. Nagtitili ito at sinulyapan si Ace na nakatingin lang. Wala itong balak marahil tulungan ang babae dahil sa gulat o ano paman. Nice meeting you. Sabi ni Samantha at mabilis na lumakad palayo. You son of a bitch! Narinig niya sigaw ni Iris. Hindi na lang niya nilingon at nagtuloy siya kay Mang Tonyo na nakatanga sa pangyayari. Pasensya na po, Mang Tonyo. Sabi ni Iris at kinuha ang bike sa poste at nagpaalam na. Nanginginig ang buong katawan niya habang pinapadyak ang bike at hindi rin niya mapigilan ang umiyak. Dahil lahat na lang ba ng taong matutungtong sa bayan nila ay mamaliitin sila ng ganun-ganun na lang. Hanggang kailan ba siya magtitiis sa pagmamaliit ng mga tao sa bayan na ito? Hanggang kailan ba niya kayang ipagtanggol ang pamilya na kung tutuusin, totoo ang mga pinaparatang sa kanila? Nakakapagod din. Dati hinahayaan lang niya ang mga tao sa paligid nila na kung pagchismisan sila ay tila wala na ang pang-araw-araw na kasiyahan ng mga ito. At ngayon, pinagtatanggol na niya ang pamilya at tila mali pa rin at lalo siyang napapasama. Luhaan si Samantha nakarating sa bahay nila na nagkakasiyahan pa ang mga ito sa videoke. Nagmamadali siyang umakyat sa taas. Sam, bakit? Tanong ng nanay niya nang makasalubong ito sa hagdan. Wala po, Nay. Sagot ni Samantha at mabilis na umakyat sa taas at nagtuloy sa silid. Kaagad niyang binagsak ang katawan sa kama at nagiiyak. Sam?
Narinig ng nanay niya na sinundan pala siya sa silid. Anong nangyari, anak? Nag-aalalang tanong ng nanay niya nang naramdaman niyang naupo sa kama at hinago ang buhok niya. Lalo siyang napahagulhol sa iyak nang maramdaman ang haplos ng ina. Pakikinig ang nanay. Nay! Tawag niya sa ina at naupo mula sa pagkakahiga at mahigpit na niyakap ang ina. Kailangan niya ang yakap ng nanay niya para mawala ang anumang sakit na nararamdaman. Ano bang nangyari? Tanong ng nanay niya at habang yakap-hakap din siya nito. May nakaaway po ako sa Bienvenida Resort. Umiiyak na sagot ni Samantha at kumalas sa pagkakayakap. Tinignan ang inang malungkot. Bakit ka nakipag-away? At pinahid nito ang mga luhang nagkakalat sa mga pisngi niya. Kwentento niya ang lahat sa nanay niya. Mula pag-aaway nila na Venus hanggang sa babaeng kung tingnan siya ay tila dering-deri ito sa kanya. Tinawag itong Iris ni Ace at sa tingin niya ay may relasyon ang dalawa at kaya siya iniinsulto ni Iris ay dahil tulad din ng rason ni Venus. Nagsiselos ang mga ito sa kanya dahil kay Ace na kung tutuusin, isa ding nagmamaliit sa kanya. I told you na paalisin mo na kasi ang babaeng yun. Di sana walang nangyaring ganito. Oh God, Ace, you let that bitch hurt me. Nakita mo ba ang ginawa ng babaeng yun sa akin, ha? Magsisigaw na sabi ni Iris habang papasok sila sa opisina niya. Kanina pa ito putak ng putak at sinisisi si Samantha, samantalang ito naman ang nagsimula ng gulo. Tapos ngayon, natalo ito, idadamay pa siya nito kung bakit daw hinayaan niyang saktan ito ni Samantha. Damn that whore. Language, Iris. May bantang sabi ni Ace at pumasok sa loob ng opisina. Magbabayad siya. Kigil na sabi ni Iris at sumunod papasok sa kanya. Iris, ikaw naman ang nagsimula ng gulo eh. Di ka nga kilala ng tao. For God's sake, Ace. Don't tell me na kinakampihan mong malanding yun. Iris, watch your word. Muling banta ni Ace. Dahil kanina pa nito sinasabihan ng kung ano-anong masasamang salita si Samantha at alam niyang hindi deserve ni Samantha na masabihan ng mga ganoong salita. Huwag mo nga kampihan ng babaeng yun. Maktol ni Iris at naupo sa sofa. Wala akong kinakampihan sa inyo. I'm just saying na kung hindi mo siya pinagsalitaan ng masama, di wala sanang gulo. Hindi masamang sinabi ko, Ace. What I just said was all true. You don't know her. Come on, Ace. You know, and I know, and not just us, but all people in this town knows who she is, and her bunch of whore family. Enough, Iris. Taas boses na sabi ni Ace para tumigil ito. Dahil alam niyang puro paninisi lang kay Samantha ang gagawin nito. Don't tell me, Ace, na huhulog ka sa malin. Enough. When I say is enough. Putol ni Ace sa masamang sasabihin na naman nito kay Samantha. Humugot ito ng malalim na paghinga at masamang tingin ang sinagot sa kanya at hindi na nagsalita muli. Halos buong weekdays siyang nasa Manila dahil sa trabaho sa resort at kahit nasa Manila siya, si Samantha ang nasa isip niya. Ang magandang mukha nito, inosenteng mga mata at mapang-akit na mga labing tila nais niyang mahalikan lagi. Ilang beses niyang pinagalitan ang sarili na hindi niya dapat iniisip si Samantha.
Pero tila may sariling isip ang isip niya at ang nais nito'y laging naroon si Samantha. Pagdating niya ng San Roque, sa resort niya agad dumiretso. At unang nakita niya sa poste ng guard ay ang bike ni Samantha. Napangiti siya at tila nabuhayin ng loob na makita si Samantha na gumugulo sa isip niya. Alam niyang walang duty ang mga OJT ng resort pag weekend. Kaya inakala niyang nasa batuhan si Samantha kung saan niya itong unang nahalikan. Pero walang Samantha roon. Naglakad-lakad siya sa beach pero hindi niya ito nakita. Nagbabakasakali pa siya sa kubo kung saan hinalikan niya muli si Samantha na lalong nagpagulo sa isip niya. Wala si Samantha sa mga lugar na alam niyang pinupuntahan nito, pero nasa labas ang bike nito. Kaya minabuti na niyang itanong kay Mang Tonyo kung nasa loob nga si Samantha. Ay, sir, ang paalam ho sa akin ay pupunta doon sa dulo ng San Roque sa may karagatan doon. Iniwan lang ang bike dito para makamura sa pamasahe sa tricycle. Sagot ni Mang Tonyo na nagpakunot ng noo niya. Anong gagawin niya sa dulo ng San Roque? Nagtatanong ni Ace. Mamamasyal raw ho. Sagot nito at bumuntong hininga at lumakad na papasok sa resort. At nang hindi mapakali, nagdesisyon siyang puntahan si Samantha sa dulo ng San Roque, kung saan may malawak na karagatan roon na bukas para sa mga taga San Roque. Kilala niya ang pamilya ng Ontiveros na may-ari ng public beach. Sa pagkakaalam niya, matalik na kaibigan ng mama niya noon ng kabataan nito si Mrs. Eileen Ontiveros. At hindi na niya alam kung anong dahilan at bakit tila naputol ang pagkakaibigan ng mga ito. Hindi na rin naman siya nagtatanong pa dahil hindi naman siya interesado sa buhay ng mga mama niya noong kabataan ito. Sa pagkakaalam rin niya, may nag-iisang anak si Mrs. Ontiveros, si Rafael na naging kaeswela niya noon. At sa mga naririnig niya, hindi daw maganda ang reputasyon ni Rafael. Hindi nga lang niya alam kung bakit. Hindi naman siya nabigo sa pagtungo niya sa may dagat at nakita si Samantha na nakaupo sa batong upuan habang nililipad ng hangin ang mahaba nitong buhok. Ilang minuto din niyang pinagsawa ang mga mata kay Samantha bago ito nilapitan. Nakita pa niyang parang bata itong tinitignan ang mga bato sa plastic na marahil pinulot nito sa tabing dagat. Natutuwa siyang pagmasdang masaya ito sa mga simpleng bagay lang. Hihintayin mo pa ba akong kaligkarin ng babaeng yan palabas ng resort, Ace? Sigaw ni Iris na marahil kanina pa siya nito kinakausap. Malayo kasi ang tinatakbo ng isip niya. Sa sinasabi ni Iris, liningon niya ito at pinukulan ng masamang tingin. You can't do that dahil lang galit ka sa kanya. Dahil lang napahiya ka niya. Inis na sagot ni Ace at napaupo sa swivel chair. Pero nanggugulo siya dito, hindi ba't may inaway din siyang OJT? Ilan pa ba ang aawayin niya bago mo siya paalisin ng resort? Sabi ni Iris. Hindi na lang siya kumibo dahil kahit anong sabihin niya, ipipilit pa rin ni Iris ang mga maling dahilan nito. Hindi naman niya masisisi si Samantha kung lumalaban siya sa mga taong nang iinsulto dito. Karapatan nitong ipagtanggol ang sarili sa mga tulad ni Iris at Venus na kung husgahan ito at pamilya nito ay parang ang lilinis ng mga pagkatao. Fine. Is ako nang kikilos para mapatalsik ang babaeng yun. Don't you dare, Iris. Pinabalaan kita. Ano bang dahilan mo, Ace? Kung ano man ang dahilan ko, wala ka na ron. Just leave Samantha alone. Huwag
na huwag kang gagawa ng bagay na ikakapahamak niya at ikakaalis niya dito sa resort. Huwag mo kong sagarin, Iris. Alam mo kung paano ako magalit. Mahabang sabi ni Ace na bawat salita'y pinibigyan ng diin para maintindihan ni Iris ang nais niyang iparating. Nanlaki naman ang mga mata nitong titig na titig sa kanya. Oh my God, Ace. Sa sandaling panahon na tinigil mo rito sa San Roque, nahulog ka na sa bitag ng babaeng yun? Tila nanditiring sabi ni Iris at hindi niya yun nagustuhan. Kung nahulog man siya kay Samantha, ay hindi pa niya alam at ayaw niyang malaman dahil sigurado siyang iisa lang ang sagot roon. May damdaming namumuo na ayaw niyang bigyan ng pangalan dahil alam niyang hindi pwede. Dahil aaminin niyang isa siyang bienvenida at pagtatawanan siya ng mga tao sa San Roque pag nadikit ang pangalan niya sa isang Santos. Bagay na hindi pa niya handang harapin. Tama na ang isang bienvenida na naugnay sa isang Santos at lumikha ng malaking iskandalo. Hanggang doon na lang yon. At tungkol sa kanila ni Samantha ay hindi pa niya alam kung ano ang dapat gawin. Mabigat ang katawan ni Samantha bumalik sa resort matapos ang nangyari ng isang araw. At alam niyang marami pang ganoong eksenang mangyayari kung hindi pa siya aalis sa resort. Pero hindi. Pinangako niya sa sarili na tatapusin niya ang sinumulan sa resort at tulad ng plano, aalamin pa rin niya ang katotohanan na nais niyang malaman. May 2 linggo pa siya para manatili sa resort at kung matapos ang panahon na yon at wala pa ring sagot na makita, susubukan niyang itanong muli sa kapatid ang nangyari noon. Lalo na ngayon dahil nai-involve na ang damdamin niya kay Ace na pinipilit na Samantha iwaksi. Pero sa tuwing nakikita niya si Ace, ay hindi niya maiwasan ang sariling damdamin. Alam niyang mali at hindi siya pwedeng magkaroon ng anumang damdamin kay Ace dahil masasaktan lang siya sa huli. Walang pag-asa ang anumang nararamdaman niya. Hindi ang isang tulad lang niya ang nababagay kay Ace. Pagdating niya sa resort, agad siyang sinabihan ng HR na mula bukas ng gabi na siya mag-duty. Hindi na siya nagtanong pa. Alam naman niyang dahil sa nangyari noong isang araw, kaya ililipat siya ng night shift para marahil hindi niya makita pa si Ace at yung si Iris. Alam naman niyang wala siyang kapangyarihan tulad ni Iris na isang kumpas lang nakukuha na ang gusto. Paglabas niya ng HR, naglakad-lakad siya mula sa tabing dagat para makalanghap ng hangin at hayaan na itangay ng hangin ang anumang gumugulo sa isip niya. Nais niyang kahit panandalian lang, mawala ang mga problemang nasa isip niya. Nais niyang pagpahingahin muna ang sarili niyang isip sa kakaisip sa mga problemang wala namang solusyon. Iba ka talaga, Samantha. Tinig ni Venus nang makasalubong ito. Nakangisi ito sa kanya. Sinulyapan lang niya ito. Nakatupis na naman ito gaya ng dati. Tila ito bakasyonista at namamasyal lang sa loob ng resort at hindi nagtatrabaho. Puro pagpapakyut at pagpapaganda lang ang alam na gawin. Sinampal mo daw si Iris. Natatawang sabi ni Venus. Well, thank you about that. I hate Iris too. But you, I hate the most in the town. Patuloy ni Venus, kasabay ng pagtaas ng kilay at matalim na tumingin sa kanya. Nagkibit balikat siya. Alam niyang kung papatol siya kay Venus ngayon, ay baka hindi na siya papasukin bukas sa resort.
Alam mo, Venus, wala akong panahon sa mga tantrums mo. Kibit balikat na sagot niya at linagpasan na si Venus. Pinagpasalamat niyang hindi na siya sinundan pa ni Venus dahil baka pagsimulan na naman ng gulo. Nais na muna niyang makaiwas sa gulo dahil baka ang natitirang 2 linggo niya ay masayang lang. Kailangan na niyang kumilos kung nais talaga niyang makahanap ng mga sagot sa mga tanong. Patapos na ang duty niya, hindi pa rin niya nakikita si Ace at aaminin niyang hinahanap-hanap niya ang mga mata ni Ace. Tila ba hindi ito sanay na hindi nasisilayan ang gwapong mukha ni Ace. Umalis na naman kaya siya? Tanong niya sa sarili at dumungaw sa maliit na bintana. Mula sa maliit na bintana, nasisilayan niya ang mga guests ng resort na iba't ibang lahi. Kung ikukumpara ang Bienvenida sa karagatan sa dulo ng San Roque, ay tila mas malawak at malaki ang public beach sa dulo ng San Roque. Pero maayos lang ang resort dahil maraming pang-attract ito sa mga dayuhan. Hindi tulad ng public beach na tila masasabi niyang natural beauty. Walang kung ano-ano pero malakas ang hatak. Isa pa, bukas ang dagat sa dulo ng San Roque para sa mga tao sa bayan nila. Kahit malayo na ito sa bayan ng San Roque. Matapos ang duty niya, ayaw pa niyang umuwi. Kaya naglibot muna siya. Kung hindi nga lang siya gagabihin, pupunta siya sa dulo ng San Roque. Nais kasi niyang masilayan muli ang tahimik na karagatan. Papalabas na sana siya ng resort nang mamataan ang pamilyar na lalaking pasakay ng magarang sasakyan. Si Mr. Bienvenida, ang papa ni Ace. Matagal-tagal na rin mula nang huli niya itong makita at masasabi niyang hindi nagbago ang itsura at pangangatawan nito. Kahit may edad nito, mukhang alagang-alaga pa rin ito ang katawan. Pasimple siyang nagtago sa pader at sinundan lang ng tingin si Mr. Bienvenida na mag-isa lang sumakay sa sasakyan. Marahil dumalaw lang ito sa resort kasi wala si Ace. Asan na naman kaya si Ace? Tanong ni Samantha sa sarili. Nang makalabas ng gate ang sasakyan ni Mr. Bienvenida, mabilis na rin siyang lumabas ng resort para umuwi na. Malayo-layo na rin siya sa resort nang biglang mahagip ng mata niya ang sasakyang sinasakyan ni Mr. Bienvenida na nakatabi sa ilalim ng puno sa gilid ng mahabang kalsada. Kumunot ang noo niya at nagmasid ng bahagya. Niisip na baka nasiraan ito, kaya itinabi roon ang sasakyan. Maya-maya pa, may nakita siyang babaeng sumakay sa passenger seat ng sasakyan ni Mr. Bienvenida. At hindi siya pwedeng magkamali. Hindi si Mrs. Bienvenida ang sumakay. Ilang beses na rin niyang nakita si Mrs. Bienvenida. Hindi niya kilala ang babae at tila ngayon lang niya ito nakita sa San Roque. Sa tingin niya hindi nalalayo ang edad nito sa edad ni Mr. Bienvenida. Nanatili siyang nakatingin hanggang sa umandar na ang sasakyan ng mga ito. Sino kaya siya? Bulong ni Samantha at nagtuloy na sa pagbabike. Kapatid? Kamag-anak? Patuloy niya sa sarili na tanong habang binabaybay ang kalsada pa uwi. Kung kamag-anak, bakit kailangan sa gitna ng kalsada pa magkikita ang mga ito? Kung saan halos wala namang tao. Hindi naman siguro babae ni Mr. Bienvenida. Dahil sa pagkakaalam niya, mga bata ang tipo nito tulad ng atularay niya noon. At bakit ba niya kailangan isipin pa ang mga bagay na nakita niya kay Mr. Bienvenida? Hindi ba't ang dapat niyang isipin ay kung paano malalaman ang nangyari noon
sa pagitan ng Ate Lorena at Mr. Bienvenida. Anong oras umalis si Papa? Tanong ni Ace sa sekretarya ng pagdating niya ng resort. Wala na ang papa niya. Nagpunta siya ng kabilang bayan para asikasuhin ang pagpaparenovate sa ilang mga silid ng hotel. Hapon na si Ace nakabalik ng resort at hindi na nadatnan ang papa niya. Katatawag lang ng mama niya. Nagbibilin sa papa ni Ace dahil hindi niya daw ito makontakt. Kanina pa po, sir. Sagot ng sekretarya. Mumuntong hininga na lang si Ace at pumasok sa loob ng opisina. Ilang beses na rin ni Ace na puna na tila may kakaiba sa ikinikilos ng papa niya. Madalas umaalis ito ng bahay. Ang paalam, mag-golf kasama ang mga kaibigan. At sa tuwing aalis ito, laging naka-off ang cellphone dahil ayaw daw nitong may makaistorbo sa free time nito. Naiisip niya bigla na hindi kaya nakikipagkita na naman ang papa niya kay Lorraine. Alam niya at ng buong bayan nila na si Lorraine Santos lamang ang naging babae ng papa niya. Kaya hindi matanggap ng mama niya ang bagay na yon. Dahil isang mababang uri lang ang nadikit sa malaking pangalan ng papa niya sa bayan nila. Imposible kayang nagkikita muli ang dalawa? Tanong ni Ace sa sarili at naisip si Samantha. May alam kaya ito kung nagkikita ang papa niya at kapatid nito? Binagsak ni Ace ang likod sa upuan at tinawag ang sekretarya. Inutusan itong kunin ang record ni Samantha para makuha ang cellphone number nito. Ayaw na niyang mag-isip ng kung ano-ano. Itatanong na niya kaagad kay Samantha kung may alam ito. Alam ni Ace hindi siya kakausapin ni Samantha, kaya pinatawagan niya sa sekretarya at sinabing papuntahin ito sa resort. Pumayag naman ito. Alam ni Ace, tulad niya maraming iniisip si Samantha at alam niyang nagpapakatatag lang ito at nagtatapang-tapangan sa mga taong nang aapirito at sa pamilya nito. Alam ni Ace, hindi na makikialam si Iris kay Samantha dahil binalaan na niya ito at umaasa siyang gagawin ni Iris ang sinabi niya. Maya-maya pa kumatok ng sekretarya at kasunod na nito si Samantha. Walang kangiti-ngiti ang mga labi nito. Kakausapin mo daw ako. Walang emosyong sabi ni Samantha nang maiwan na silang dalawa sa opisina niya. Yes, need to ask you something. Sagot at tumingin kay Samantha. Nakasuot ito ng simpleng hanggang taas ng tuhod na dress at isang flip-flops. Ang buhok ni Samantha nakasaboy sa buong mukha nito na halos matakpan na ang magandang mukha nito. Marahil dahil nagbabike lang ito papunta sa resort at mahangin sa kalsada. Napakasimple nito pero ang lakas ng dating na tila ba nanikip ang malaking opisina niya. About what? Well, about Lorraine. What about her? Kunot noong tanong ni Samantha. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sagot ni Ace at tumayo mula sa pagkakaupo at sumandal sa mesa paharap kay Samantha na tila ba walang kaalam-alam kung gaano ito kaganda habang nakatayo sa harapan niya at nakabuka ng kaunti ang mga labi nito. Aaminin ni Ace, nais niyang halikan ang mga labi ni Samantha tulad ng ginawa niya sa kubo at higit pa. Hindi ba sila nagkikita ni Papa? Patuloy ni Ace matapos mapagmasdan ang mga labi ni Samantha. What? Kulat na tanong ni Samantha. That's impossible. Ikakasal na ang ate ko.
Sagot ni Samantha. But it doesn't mean na hindi na siya nakikipagkita sa papa ko. May akusang sabi ni Ace. Dahil alam naman niya kung ano ang ugali ng mga kapatid nito. Ace. Matigas na sabi ni Samantha at tumigas ang mukha nito. Alam niyang ipagtatanggol na naman nito ang kapatid nito tulad ng lagi nitong ginagawa sa mga kapatid. Pinagtatanggol ni Samantha kahit pa masaktan pa ito. Masaya na ang kapatid ko kay Janus at ikakasal na sila sa susunod na linggo. Kaya imposibleng makipagkita pa ang ate ko sa papa mo. Gaano ka kasigurado dyan? Hindi na gagawin ng kapatid ko ang ginagawa niya noon. Mabilis na sagot ni Samantha. Anong basihan mo ang pagpapakasal niya sa biktima nito? Mahal ng kapatid ko si Janus, kaya niya ito pakakasalan. Mahal? O baka naman kaya kayong buhayin kaya ito magpapakasal? Kung ano man ang dahilan niya, labas na ako dun. Basta nakakasigurado akong hindi kapatid ko ang kinakatagpo ng papa mo. Bakit kung magsalita ka siguradong sigurado ka? Nagtatakang tanong ni Ace at humakbang palapit rito. Dahil alam kong hindi na uulitin ng kapatid ko ang pagkakamali niya noon. Taas noong sagot ni Samantha. Huminto siya sa mismong harapan nito. Nagtama ang mga mata nila. Pinatawag mo ba ako dahil sa bagay na yan? Tanong ni Samantha. Bumuntong hininga si Ace at nag-iwas ng mga mata. Walang ibang naging babae ang papa ko maliban sa kapatid mo. Napapansin kong kakaiba ang ikinikilos niya ngayon tulad noong nakikipagkita siya sa kapatid mo. Gaano ka kasiguradong ang ate ko lang ang naging babae niya? Samantha, my father is not a womanizer. I know that. Paninigurado ni Ace rito. I'm sorry. Seryosong paumanhin ni Ace. Don't you think we are in the same boat? Samantha asked. What do you mean? I believe na hindi ang ate ko ang kasama ng papa mo noong gabing hindi siya umuwi sa inyo at pinalayas mo kami sa tinitirhan namin. Sabi ni Samantha na nahimigan niya ang hinanakit. Samantha, I know you are trying to clean your sister name here but we all know, the whole town know, na ang kapatid mo ang kabit ng papa ko noon. Matigas na sagot ni Ace. Dahil hanggang kailan ba ipipilit ni Samantha ang aka-aka lang nito? Kabit? Oo, kabit ng papa mo ang ate ko noon. Pero hindi ibig sabihin na sila ang magkasama ng gabing yun. Sagot ni Samantha. Pinaikot lang niya ang mata at naboboard na siya. Alam naman niyang ipipilit pa rin ni Samantha ang gusto nito dahil yun ang paniniwalaan nito. Ahayaan na niya ito sa kung anong paniniwala ni Samantha dahil hindi na rin naman mahalaga pa yun. Para sa kanya, tapos na ang eksena. Yun ang trahedyang muntik ng ikamatay ng mama niya. Mapapatunayan ko rin yun sa'yo, Ace. Dagdag pa ni Samantha. Hindi na importante sa akin ang bagay na yan, Samantha. Ang importante sa akin ngayon ay kung nakikipagkita pa ang kapatid mo sa papa ko. May talim na sagot ni Ace at sinulya pa nito. Like what I just said, Ace. That's impossible. Siguradong sagot ni Samantha. Fine. Tanging sagot ni Ace. Anyway, if that's all, can I go now? Tanong ni Samantha. Tiningnan ni Ace ito at nais niyang sabihin na huwag itong umalis dahil nais muna niya itong makasama. Aaminin niyang isa sa dahilan niya ang nais niyang makita si Samantha kung bakit niya ito pinupunta sa resort. Samantha, anas ni Ace at humakbang palapit sa kinatatayuan niya. Nanatili namang nakatayo si Samantha at tila hinihintay ang paglapit niya.
Wala si Ace sinayang na mga sandali at mabilis niyang kinapik ito at hinalikan sa mga labi. At pakiramdam niya na wala ang lahat ng gumugulo sa isip niya nang maramdaman ang mga labi ni Samantha sa mga labi niya. Hindi naman siya nabigo dahil gumanti ng mga halik sa kanya si Samantha. She can't resist him. She responded submissively. She can't deny na nag-e-enjoy siya sa mga halik ni Ace sa kanya. Pakiramdam niya ang tagal niyang hinintay ang mga halik nito. Ace, she breathed and pulled him more onto her. Naramdaman niyang umangat ang mga paa niya sa sahig habang nanatili pa rin ang mga labi nila sa isa't isa na tila parehong mga uhaw. What are you doing to me, Samantha? Ace whispered to her ear and kissed her more. I don't know. She breathed out. Naramdaman ni Samantha ang malamig na bagay sa likod. Nahihiga na pala siya ni Ace sa ibabaw ng mesa. Kasunod ang matipunong katawan nito. Napahawak si Samantha sa malapad na balikat nito. Lumabas sa bibig niya ang pangalan ni Ace na halos siya lang ang nakarinig. Nalipat ang mga mata ni Ace sa mga mata niya. Nagkatitigan sila at tila ang mga mata lang nila ang nag-uusap at nagkakaintindihan kung ano nga ba ang nangyayari sa kanila ni Ace. Tell me to stop, Samantha. Wika ni Ace na tila ba hirap na ito. Tulad niya dahil hindi niya alam kung tama ba ang ginagawa nila. Kung bakit niya hinahayaang umabot sila sa ganito. Nakahiga siya sa ibabaw ng mesa ni Ace habang nakaibabaw naman sa kanya si Ace at hindi siya pinanganak kahapon para hindi niya malaman kung anong pwedeng mangyari sa kanila kung sakaling hindi na nila mapigilan ang mga sarili nila. This is not right, Ace said. Then why you keep on doing it? Hamon na tanong niya dahil sa tuwing nasa ganitong sitwasyon sila ay tila hindi matanggap ni Ace sa sarili nito na kaya nitong gawin sa kanya na isang santos ang ginagawa nila ngayon. Alam niyang pareho sila ng nararamdaman ni Ace. Pareho nilang hindi mapigilan ang mga sarili nila na tila madikit lang ay nagliliyab na. At alam niyang hindi matanggap ni Ace ang bagay na yun sa sarili nito dahil sa pride. Damn! Mura ni Ace. At tulad ng dati, lumayo ito mula sa pagkaibabaw sa kanya. Inaasahan na niyang mangyayari yun dahil alam niyang nilalabanan ni Ace ang sariling damdamin. Like what I expected. Tuya niya at bumangon mula sa pagkakahiga sa ibabaw ng mesa. Nanatili siyang nakaupo roon at pasimpleng sinulyapan ng sarili. Nakataas ang suot niyang bestida na sa mga hita niya na halos kaunti na lang ay aabot na sa andis niya. Hinayaan ni Samantha ang sarili sa ganoong posisyon. Sinuklay ang kamay sa nagulong buhok at nagtaas ng mukhang sinulyapan si Ace. Nakatingin lang sa kanya at hindi nakaligtas sa kanya ang pagsulyap nito sa posisyon niyang tila handa pa rin sa anumang magaganap sa kanila nito. Pinapunta mo ako dito para sa ganito, hindi ba? Paniniguradong tanong ni Samantha. Pumuntong hinanga ito at naupo sa upuan, katapat ng mesa kung saan siya nanatiling nakaupo. I don't know, Samantha. Bulong ni Ace at nilamukos ang mukha sa mga kamay. Alam niyang nahihirapan din ito dahil pilit nitong nilalabanan ang anumang damdamin nito sa kanya tulad ng ginagawa niya. Pero ngayon,
tila hindi na rin niya malabanan ang anumang damdamin niya para kay Ace. You know it, Ace. It's just ayaw mo lang aminin. Damn it, yes! I want you, Samantha. Marahas na sagot ni Ace at tumayo mula sa pagkakaupo at lumapit sa kinauupuan niya. Hinawakan ang magkabilang balikat at halos bumaon ang mga daliri nito sa braso niya. Hindi niya pansin ang sakit dahil tila nasisihan siya sa posisyon nila. Dahil nasa pagitan ng mga hita niya ang mga binti ni Ace at kahibla lang ang layo ng mukha nito sa kanya at sa sobrang lapit nila sa isa't isa ay bumubunggo ang mga dibdib niya sa matipunong dibdib ni Ace. I want you, Samantha. I want to kiss you, to touch your body, to feel you and get inside you. Mariing sabi ni Ace na unti-unting naghahatid ng mga kilabot sa buong katawan niya. Ang bawat salitang binitawan nito. You only want my body, Ace. Tanong niya. Dahil tila katawan lang niya ang habol nito. Samantalang siya, pati ang mumunting pintig ng puso niya. I want you, Samantha. Tanging sagot ni Ace at pinaglandas ang kamay sa pisngi niya. Nagtaasan ang mga balahibo niya at tila may sariling isip na napapikit siya at dinama ang paghaplos nito sa pisngi niya. Be my woman, Samantha. Bulong ni Ace. Napamulagat si Samantha. Tumingin sa mga mata nitong nakatunghay sa kanya na puno ng pagnanasa. Naramdaman rin niya ang paglalakbay ng isang kamay ni Ace sa binti niya. Be my woman, Samantha. Ulit ni Ace. At bago pa siya makasagot, nasa mga labi na niya ang mga labi ni Ace. Gumanti siya ng mga halik rito at lalo pang idinikit ang katawan kay Ace. I want you so badly, Samantha. You make me crazy. Ace whispered while kissing her neck down to her collarbone, while his other hand kept on touching her bare leg up to her thigh. She can't breathe. Seems like she is in ecstasy, and God forgive her. She wants every touch and every kiss. She needs every touch and every kiss from Ace. She can't never ever deny it. She spread her legs widen to give Ace an access and do everything he wants. Bahala na pagkatapos, saka na siya magsisisi. Pagkatapos ng lahat, ang mahalaga, mabigyan niya ng laya ang anumang ginagawa nila ni Ace ngayon. You're so sweet, Samantha. Ace whispered, and he touched her left breast. Napaliyad siya at napasabunot sa buhok ni Ace. Samantha, Ace whispered seductively. Nang isang katok ang tila gumising sa kanila ni Ace bago pa man nila magawa ang anumang ginagawa nila. Nagkatinginan sila at mabilis niyang naitulak si Ace. Mali ang may makakita sa kanila sa ganoong posisyon dahil lalo lang mabibigyang diin ang pagkatao niya na tulad din siya ng mga kapatid niya. At siguradong pag-uusapan din siya ng mga tsismosa sa bayan nila dahil wala siyang pinagkaiba sa mga kapatid nito. Shit, mura ni Samantha sa sarili at mabilis na bumaba sa mesa at inayos ang damit. Sakto naman ang pagtungaw ng ulo ng sekretarya ni Ace. Sir, tumawag po ang mama niyo, pakitawagan daw po siya. Sabi ng sekretarya kay Ace na nakatingin at nalipat sa kanya ang mga mata. Tulad ng ibang staff sa resort, alam ni Samantha ang hindi rin siya gusto ng sekretarya ni Ace. Thank you. Sagot ni Ace at sinara na ng sekretarya ang pinto. Hindi naman pala nakalak
habang kung ano-ano ang ginagawa nila ni Ace ibabaw ng mesa nito. That was close. Sabi niya at sinuklay ang buhok sa mga kamay. Damn it, Samantha. Mura ni Ace na nagpapitag sa kanya at hinila siya ni Ace sa braso. Isinandal sa dingding at tinaas ang mga kamay nito sa may ulo niya. Nanlaki ang mga mata niyang nakatingin dito. I want you, Samantha. Marahas na sabi ni Ace at napangiwi si Samantha sa masamang salitang ginamit nito. You can't do it here. Nakuha niyang sabihin sa gitna ng kaba at excitement sa salitang ginamit ni Ace na iniisip pa lang niya kinikilabutan na siya. Napapikit ng mga mata si Ace at dahan-dahan siyang binitawan nito at umatras palayo sa kanya. Be mine, Samantha. Sabi ni Ace habang nakatayo sa di kalayuan. What do you mean by that? Tanong ni Samantha at inayos ang sarili. Alam niya ang nais mangyari nito. Alam niyang gusto siya nitong maging babae na hanggang kama lang at walang anumang relasyong mamagitan sa kanila kundi pisikal na relasyon lang. Hanggang kama lang siya tulad ng mga kapatid niya sa mga nakasamang mga lalaki na mga ito. At kung bibigyan niya ng laya ang damdamin niya kay Ace, ay magiging tulad din siya ng mga kapatid na hanggang kama lang at iiwan din pag pinagsawaan. Gagamitin mo ako, Ace. Ganun ba? I want you, Samantha. I know that. Pero hanggang saan? Tanong ni Samantha. Kahit alam na niya ang sagot, nais pa rin niyang marinig kung hanggang kama lang ba siya para kay Ace o kung katawan lang ba niya ang gusto nito at hindi ang buong pagkatao niya. Mugot ito ng malalim na paghinga at napasabunod sa sarili nitong buhok. I don't know. It just... I want you to be my woman, Samantha. I need you. Be my woman, Samantha. Nahihirapang sagot ni Ace na hindi niya maintindihan. Woman, to feel and warm your bed, Ace. She asked with fraction. Naramdaman niya ang pagkirot ng dibdib dahil nasasaktan siya. Ibibigay ko sa'yo lahat. Money, house, car, everything money can buy. Anong kapalit, Ace? Katawan ko ba? Yes, Samantha. Your body. Alam mo bang sa sinasabi mong yan, tila wala na akong pagkakaiba sa mga kapatid ko kapag tinanggap ko ang halok mo. You are different, Samantha. Dahil ako lang magiging lalaki sa buhay mo, I'll keep you as long as I want you and after that, anong gagawin mo sa akin pag ayaw mo na sa akin, Ace? Putol na tanong niya. Believe me, Samantha, hindi ko rin alam. Basta ang alam ko, I just want you. I want you, that's it. I need you, Samantha. Yan ang nararamdaman ko. Sex, Ace. Yan ang gusto mo sa akin. Taas noong sagot ni Samantha. Maybe yes, dahil naiintriga ako sa isang Samantha Santos. Anong kinaiintriga ng isang Ace Bienvenida sa isang tulad ko na ang mga kapatid ay kaladkarin at pumapatol sa mga may asawa? You are different, Samantha. Different dahil you think I'm still a virgin, isn't it? Hamon na tanong ni Samantha rito. Hindi nakaligtas sa kanya ang pagkislap ng mga mata ni Ace nang banggitin niya ang salitang virgin. Well, yes. Sa edad niyang 20, wala pa siyang karanasan pagdating sa pagtatalik. Si Ace nga ang unang humalik sa kanya at nagparamdam ng pangangailangan na sa buong buhay niya ay kay Ace niya lang naramdaman. At tila mananatiling kay Ace lang niya mararamdaman.
I don't care about that thing, Samantha. I don't care kung kani-kanino ka na pumatol before me. Ang mahalaga sa akin ay kung ako lang, ayoko nang may kahati. Matigas na sagot ni Ace. Bumantong hininga si Samantha at tila pinag-isipan ang sinasabi ni Ace. Alam ni Samantha sa sarili niya na may damdamin siya kay Ace. At kung bibigyan niya ng laya ang damdamin niya para rito, matatalo siya sa huli. Dahil iiwan lang siya ni Ace pagkatapos pagsawaan. Magiging tulad na rin siya ng mga kapatid niya. Hindi makikipagrelasyon si Ace sa kanya. Sisiping lang ito sa kanya pag gusto nito at pagdating ng araw na magsawa na ito sa kanya at daig pa niya ang lumang basahan na basta na lang itatapon kung saan dahil wala na itong pakinabang pa. Yan ang magiging papel niya sa buhay ni Ace pagkatapos nagpatalo siya sa sariling damdamin. What do you want me to do, Ace? Tanong ni Samantha rito. Nag-angat ng mukha si Ace at nagtama ang kanilang mga mata. Be my woman. Tell me, Ace, what's the difference between to be your woman and to be your girlfriend? Lakas loob na tanong ni Samantha. Kahit alam niyang tila hindi kilala ni Ace ang salitang girlfriend. Samantha, I can't be your boyfriend. I hate commitment. I hate relationship. Ayoko matali sa isang relasyon na walang pag-ibig. Napangiwi si Samantha sa sinabi ni Ace. Pero yun naman ang totoo. Walang pag-ibig ang anumang nararamdaman ni Ace sa kanya. Tanging pagnanasa lang ang nararamdaman nito para sa kanya. Sex, Samantha. That's what I want from you and what I need from you. May diing patuloy ni Ace na tila ba parang maintindihan niya ang nais nitong mangyari sa kanila. Sex. Ulit ni Samantha na may panunuya sa tono. Yun lang ang gusto mo sa akin. Sex. Kapalit ng lahat ng bagay na kayang bilhin ng pera mo. Hindi ba, Ace? Yes. Hayaan mong ilayo kita rito sa San Roque. Dadalhin kita sa Maynila kung gusto mo. Doon ka tumira. Akong bahala sa lahat. Sagot ni Ace ng pakiramdam ni Samantha. Kumirot ang puso niya dahil itatago siya ni Ace sa mga tao sa San Roque dahil ayaw din itong madikit ang pangalan nito sa pangalan niya. Nanikip ang lalamunan ni Samantha. Nais niyang maiyak sa mga sinabi ni Ace sa kanya. Pero pinipigilan ni Samantha. Hindi siya dapat magpakita ng anumang emosyon kay Ace dahil pagtatawanan lang siya nito. Dahil may damdamin siya para rito. Samantalang ito, katawan lang niya ang habol. Nahihibang ka na kung ganoon. Mariing sabi ni Samantha at mabilis na humakbang para sana makaiwas na kay Ace dahil walang patutunguhan ang pag-uusap nila. Dahil hindi siya papayag na maging tulad rin siya ng mga kapatid. Kahit sabihin pa niyang may damdamin na siya kay Ace, pinangako niya sa sariling hindi siya magiging tulad ng mga kapatid niya. Kung ibibigay niya ang sarili sa taong mahal niya at dahil yun sa pagmamahal, hindi dahil lang sa pisikal na atraksyon, tulad ng nararamdaman ni Ace sa kanya at lalong hinding-hindi dahil sa pera at mga material na bagay. Samantha, pigil ni Ace sa kanya at hinawakan siya sa braso. I can give you everything. Just accept my offer. Pagka-graduate mo, ititira na kita sa Maynila. Bibilhan kita ng sarili mong kondo. Doon ka magstay and bibisitahin kita doon twice or bibisitahin mo ako sa tuwing kailangan mo ng sex. Diba? Tugtong ni Samantha sa mga sinasabi nitong
Tila ba planado na nito ang lahat ng gagawin sa kanya para lang mapapayag siya. Samantha, I'm sorry, Ace. I've told you I'm different. Hindi ko pinagbibili ang sarili ko. Hindi ko masikmurang ibenta ang katawan ko sa kahit anong halaga. Matigas na sagot ni Samantha at marahas na binawi ang braso. I can't believe na tulad ka rin ng iba. You offer money for sex. Tila nandidiring patuloy niya. Nanatili namang nakatingin sa kanya si Ace na tila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Uulitin ko, Mr. Bienvenida. I'm different. Hindi ko pinagbibili ang sarili ko. Determinadong sabi ni Samantha at mabilis na naglakad palabas ng opisina nito bago pa ito makapagsalita. God damn it! Sigaw ni Ace at tinabig ang mga gamit na nasa ibabaw ng mesa kung saan nakahiga si Samantha kanina. Tumapon sa sahig ang mga gamit at lumikha ng malakas na ingay. Sinulya pa ni Ace ang mesa at napangisi. Hindi ba't he never fuck in his office? Hindi ba't kasama sa mahigpit niyang rules na hindi niya gagamitin ang opisina sa babae? Bakit kay Samantha ang daling nabali ang rules niyang yun? Alam niyang kung hindi lang kumatok ang sekretarya niya ay kayang-kaya niyang makuha si Samantha. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit nagpakababa siya ng ganoon kay Samantha para lang mapapayag niya ito. Pero yun lang ang tanging paraan niya para makuha si Samantha at masagot ang lahat ng mga tanong niya kung ano nga bang nararamdaman niya kay Samantha. Kung bakit bumabagabag sa kanya ng husto ang isang tulad ni Samantha. Yes, aaminin niyang maganda si Samantha. Makinis, may magandang katawan, at alam niyang maraming kalalakihan ang naa-attract rito at sa angkin nitong ganda. Alam niyang ni isa wala pang nakarelasyon si Samantha. Di isa, wala pa itong sinamahan na lalaki. Kung hindi siya nagkakamali, baka siya pa lang ang nakagawa ng mga bagay na yun kay Samantha. Halata niya sa mga kilos nito na bago rito ang mga ginagawa nito. Hindi ito marunong humalik. Hindi rin ito alam kung paano kikilos. At dahil doon, lalo siyang tila nahuhumaling kay Samantha. Wala pang nagparamdam ng ganito sa buong buhay niya. Sa dami na ng mga babaeng nakasama niya, wala pang tila nagpabaliw sa kanya ng ganito. She will be mine. Not immediately, but definitely. He promised to himself. Kinagabihan, umuwi si Ace sa bahay nila sa subdivision dahil nakakailang tawag na ang mama niya sa kanya. Tinatanong kung nasa resort ba ang papa niya. Dahil ayaw niyang masaktan ang damdamin ng mama niya at mag-isip na naman ng kung ano-ano, nagsinungaling na lang siya. Sinabi niyang nadatnan niya sa resort ang papa niya para huwag na itong mag-isip pa. Isa pa, sa pinoproblema niya ang bagay na yun, huwag naman sanang nakikipagkita muli ang papa niya kay Lorraine. Dahil hindi na niya alam ang gagawin niya. Siya kay Samantha at ang papa niya sa kapatid ni Samantha. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao kapag nalaman ng mga ito, lalo na ang mama niya. Baka magtangka na naman itong magpakamatay pag nalaman ito. Hindi siya makatulog. Kaya naisip niyang uminom sa minibar sa baba. Nakakailang kopita na siya nang makita ang papa niya. Kararating lang nito galing kung saan. Ace, andito ka pala, iho. Tila gulat pang sabi nito. Sinulyapan lang niya ito at tinuloy ang pag-iinom. Can I join you? Bihira ka lang sa bahay, hayaan mong samahan kita dyan. Sabi ng papa niya at naupo sa kabilang silya, katapat ng kinauupuan niya at
kumuha ng kopita. Sinalina naman niya ang hawak na kopita ng ama at nag-cheers pa sila bago uminom. Marami si Isama ng loob sa ama mula nung pinaalis siya ng San Roque dahil lang sa ginawa niyang pagpapalayas sa pamilya ni Samantha noon. Alam ni Ace hindi mali ang ginawa niya. Tama lang yun para sa kanya. Dahil ang mga ito ang dahilan kung bakit muntik nang mamatay ang mama niya noon. Wala naman siyang balak bumalik pa ng San Roque, pero nakiusap ang mama niya dahil hindi na nga raw kaya ng papa niyang patakbuhin ang resort. Bumalik siya ng San Roque at kung bakit naman sa pagbabalik niya ay nagkrus ang landas nila ni Samantha na nagbibigay ng panibagong problema sa kanya. Naaaminin niyang ngayon lang niya na problema ang ganito sa babae at aaminin din niyang hindi niya alam ang solusyon. May problema ba, iho? Tanong ng papa niya. Malalim ang iniisip mo. No, well, tired. Pagsisinungaling ni Ace. I'm your father, Ace. And I know babae ang pinoproblema mo. Sagot nito at inubos ang laman ng kopita nito. Hanggang sa nakikita ko sa'yo, ang problema mo ay sa puso. Patuloy nito at tumayo sa kinauupuan. Follow your heart. Lead to your happiness. Dagdag pa nito at tinapik ang balikat niya at naglakad paakyat ng hagdan. Heart? Bulong ni Ace sabay iling ng ulo at muling linagyan ng alak ang baso. Ano bang alam ng papa? Kinabukasan, halos paggabi na nang makapunta siya ng resort. Dahil kinakailangan niyang muling pumunta ng kabilang bayan. At dahil na rin naparami ang inom niya, hindi siya agad nagising. Malapit na siya sa gate nang mamataan si Samantha na bumaba sa kotse. Hindi niya inalis ang mga mata kay Samantha habang nagpapaalam sa lalaking nasa driver's seat. Kumunot ang noo niya habang nakatingin sa lalaking naghatid kay Samantha. Kaagad niyang nakilala ang lalaki, si Rafael Ontiveros. Bakit sila magkasama? Tanong ni Ace sa sarili. Nakita niyang pumasok sa resort si Samantha matapos may iabot kay Mang Tonyo. Marahil pagkain. Mabilis ni Ace pinaharurot ang kotse papasok sa gate. Pagka-park niya, kaagad siyang bumaba ng kotse at mabilis na pumasok sa HR office. Kaagad niyang nakita si Samantha sa may pasilyo. Nagulat pa ito nang makita siya at napahinto sa paghakbang. We need to talk. Mariing sabi ni Ace at hinila ito sa braso. At bago pa ito makapagprotesta, naitulak na niya ito papasok sa bakanting opisina at nilakang pinto. What are you doing, Ace? Tanong ni Samantha na nasa loob na sila ng bakanting opisina. What am I doing, Samantha? You tell me what the hell are you doing? Balik tanong niya rito. Lumalim ang kunot sa noo nito. Ano bang sinasabi mo? Why you were with Rafael, Samantha? Matigas na tanong ni Ace. Nakita niyang nagkibit balikat lang ito. Ano naman ngayon kung kasama ko si Rafael? Dahil, Samantha, siya bang dahilan kaya tinanggihan mo ang offer ko? What? Tell me. Galit na Ace na tanong at hinila ito sa braso. Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Kung magkasama man kami ni Rafael, labas ka na ron. So, he's the reason kaya you dumped my offer. Offer? Tuya ni Samantha at marahas na binawi ang braso. Ang walang matinong babaeng papayag maging babae mo, Mr. Ace Bienvenida. That's why you choose to be Rafael another woman. Ganoon ba, Samantha? Another woman?
Anas ni Samantha na tila ba nagulat pa sa sinabi ni Ace. Rafael is a married man, Samantha. Ano naman ngayon kung may asawa na si Rafael? Wala naman kaming masamang ginagawa. Inis na sagot ni Samantha dahil ewan niya kung anong ikinagagalit ni Ace sa kanya. Hinahatid lang naman siya ni Rafael. Marami kasi siyang iniisip kaya nagpunta siya sa public beach na pagmamay-ari ng pamilya ni Rafael. Nagkataon naman na naroon si Rafael kaya sinamahan na siya nito sa paglakad-lakad sa tabing dagat. At kahit papano, may nakausap siya at nakalimutan kahit saglit ang mga problema niya. Buong magdamag niyang iniisip ang mga alok ni Ace sa kanya. Pero wala siyang nakitang solusyon. Dahil siya ang talo kahit sa ang anggulo dahil may damdamin siya para kay Ace. Kung papayag siya para pagbigyan ang nararamdaman niya kay Ace, ay lalo lang siyang masasaktan dahil baka lalong lumalim ang damdamin niya para rito. Bakit kayo magkasama? Tanong ni Ace na medyo humupa na ang galit. Isinabay niya lang ako. May pupuntahan siya kaya idinaan niya na ako rito sa resort. Inis na sagot ni Samantha rito. Don't tell me galing ka sa dulo ng San Roque. Well, yes. I want to clear my mind. Kaya nagpunta ako doon. Bakit? Hindi na ba ang tubig ng resort ang nagpapagaan ng pakiramdam mo? Seryosong tanong ni Ace. Crowded na para sa akin ang tubig dito. Tanging sagot ni Samantha at humakbang palapit sa pinto. Pero bago pa siya tuluyang makalapit, hinarangan na siya ni Ace. About sa offer ko, did you change your mind? No. And no and no. Inis na sagot ni Samantha at tinulak ito ng bahagya, pero hindi man ito natinag. Why? Dahil hindi ako kailanman magpapagamit sa mga katulad mo, Ace, na ang tingin sa aming mga babae ay may katumbas na halaga. I know yan ang iniisip mo sa akin dahil sa isa kong Santos. But I'm sorry, Ace. Maling Santos ang inalakan mo ng pera mo. Taas noong sabi ni Samantha, habang nakatingin sa mga mata ni Ace, na tila ba tulad rin niya ay hindi ito nakatulog kagabi dahil nangingitim ang ilalim ng mga mata nito. Buong magdamag rin ba siyang iniisip ni Ace? Tulad niya? Asa pa ba siya? If not money, what Samantha Santos want from me? Just to accept my offer. Tanong nito. Love. Mabilis na sagot ni Samantha. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Ace nang banggitin niya ang salitang love. Alam kaya ni Ace kung ano ang ibig sabihin ng sagot niya? Sa tingin niya kay Ace ay minsan hindi pa ito umibig. Marahil marami nang dumaan ng mga babae rito. Pero hanggang kama lang lahat ng mga iyon. Dahil tila hindi marunong magmahal ang isang katulad ni Ace. Love? He asked, like an acid in his mouth. Sa panahon ngayon, may love ka pa bang nakikita sa mga nakakasalamuha mo, ha, Samantha? I don't care about them. What I'm just saying is if you want me to your bed, you should love me. Taas noong sagot niya rito. Ewan ni Samantha kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para sabihin kay Ace ang bagay na yon. Nakita niyang alanganing ngumiti ito at sinuklay ang mga kamay sa buhok nito. Believe me, Samantha, I don't do the love you are talking about, but I fuck my woman hard and satisfy them. Napangiwi si Samantha sa sinagot ni Ace at muli tila naglandas sa buong katawan niya ang magaspang na salitang ginamit nito.
Napalunok siya at umatras ng konti para magkadistansya rito dahil iba na naman ang nararamdaman niya. Isama pa na nasa loob sila ng saradong silid na sapat na para sa kanilang dalawa kung sakaling anuman ang mangyari sa kanila. That's not what I want. It doesn't matter, Samantha. Naniniwala akong kung hahalikan kita ngayon ay gaganti ka. And I fuck you on that wall. You won't hesitate. Nanlaki ang mga mata niyang napatitig rito. Dahil yun na yun ang nararamdaman niya. Kung hahalikan siya ni Ace, ay hindi siya makakatanggi. At kung sakaling ngayon ay angkinin siya ni Ace sa loob ng silid na yon, ay hindi niya masasabing tatanggi siya. Dahil aaminin niyang malakas ang atraksyon niya kay Ace. Isama pa na lalong nagpapainit sa kanya ang bawat salita ni Ace. Tila siya na-excite sa bawat salitang binibitawan nito. Dahil we are in the same boat here, Samantha. You want me to. You can't deny that. Patuloy nito at humakbang palapit sa kanya. Umatras siya para makaiwas. Natatakot siyang mahulog sa bangin sa sarili niyang bangin. Yeah, I can't deny na naa-attract ako sa'yo. But it doesn't mean na hahayaan kong gamitin mo ako sa pansariling pangangailangan mo. My needs and yours are the same, Samantha. Do you want proof? Tanong nito at mabilis siyang hinila. Pakabig. Nabunggo siya sa katawan nito. Tiningala niya ito at halos dumampi na ang mga labi niya sa mga labi nito. Accept my offer, Samantha. He breathed and closed his eyes. No. Matigas na sagot niya at nagpumiglas. Hindi siya maaaring mahulog sa patibong nito. Siya ang kawawa sa huli at magiging tulad siya ng mga kapatid niya. Gagamitin lang siya ni Ace at pagkatapos, iiwan. Sinisigaw ni Samantha sa isip para magawa niyang tumanggi sa pang-aakit ni Ace sa kanya. Never. Pagsisinungaling ni Samantha, napilit pinatatag ang loob at mabilis na kumawala sa mga kamay nito. Yes, Ace, I want you to. But hindi ko hahayaan na gamitin mo lang ang katawan ko. Hindi ko hahayaan na babuhin mo ang katawan ko at pagkatapos iiwan na lang ng basta-basta. If you can't offer the love I'm asking, you can't bed me, Ace. Mariing sabi niya at mabilis na lumakad palapit sa pinto. Hindi naman na siya pinigilan pa ni Ace. Kaya malaya siyang nakalabas ng silid. Taas baba ang dibdib niya sa galit na nararamdaman kay Ace. Kung bakit ba kasi hindi sila pareho ng nararamdaman. Kung bakit kasi siya lang ang tila may damdamin samantalang si Ace, sex at sex lang ang nasa isip nito. Ganoon na lang ba siya kababaw para dito? Wala pa itong kahit katiting na damdamin man lang sa kanya at puro sex ang nasa isip nito. I think I'm going crazy. Sabi niya kay Lance habang nasa Villa Bar sila ng Villa de Pico. Tinawagan ni Ace ang kaibigan dahil tila na siya nababaliw sa kakaisip kay Samantha kung ano bang dapat niyang gawin. Ngayon lang siya nahibang sa isang babae. Wala pang babaeng nagpabaliw sa kanya ng ganito. Babae ba? Tanong ni Lance habang sinasali ng alak sa baso niya. Yeah. At hindi siya basta-basta babae lang. She's different. Sagot niya dahil yun ang tingin niya kay Samantha. Para sa kanya, kakaiba si Samantha dahil sa dinami-dami ng babaeng dumaan sa kanya ay wala pang nagparamdam sa kanya ng ganito katinding pagnanasa. Pagnanasa nga lang ba?
o may damdamin na kasama na pilit niyang winawaksi sa isip. Dahil hindi kailanman siya maaaring magkaroon ng anumang damdamin sa isang tulad lang ni Samantha. Mataas ang tingin niya sa sarili dahil isa siyang bienvenida at hindi nababagay ang isang tulad niya si isang Samantha Santos lamang. What kind of different? Parang ngayon ko lang narinig sa'yo salitang yan ah. Tanong ni Lance nangingiti-ngiti. I thought they are all the same. Dagdag pa ni Lance. Kaibigan niya si Lance since high school sa SMU. May dalas, kay Lance na rin siya nagsasabi ng mga problema. Tulad ngayon. Pero tila hindi niya magawang sabihin rito ang tungkol kay Samantha. Pakiramdam kasi niya, baka i-judge lang siya ng kaibigan. O di naman kaya pagtawanan. Dahil alam na alam din ni Lance kung anong klaseng pamilya meron si Samantha at kung ano ang reputasyon ng pamilya ni Samantha sa bayan ng San Roque. Baka naman kaya different ay dahil may nararamdaman ka na. Tanong ni Lance. That's impossible. Mabilis na tanggi ni Ace at inisang lagok lamang ang baso. Walang imposible kung tinamaan ng puso. Biro pa ni Lance. Was that lucky girl, Anyway, Sinulyapan lang niya ang kaibigan. do I know her? I don't know. Tanging sagot ni Ace. How come na nagagawa ka niyang guluhin ng ganyan? Look at yourself. Baka naman may damdamin ka na kaya ka nagkakaganyan. Nakangising tanong ni Lance. Tinignan niyang kaibigan. You think so? Tila wala sa sariling tanong niya kay Lance. No idea. But maybe. Nakangiting sagot ni Lance. Alam naman niyang tulad rin niya si Lance na tila minsan hindi pa ginamit ang damdamin sa mga babaeng nakasama na nila. Tanging init lang ng katawan ang pinakikinggan nila. Kaya eto siya ngayon. Walang idea kung ano nga ba ang damdamin niya kay Samantha. At kung may damdamin niya, anong gagawin niya? Tanong niya sa sarili na hindi ilang beses na niyang naitanong sa sarili ang bagay na yon, na magpahanggang ngayon ay wala pa ring sagot. How's Bea anyway? Pang-iiba niya ng usapan. Nais na muna niyang huwag pag-usapan ang tungkol sa kanya. She's great. And I think she will be back home soon. Sagot ni Lance. That's good to hear. Tanging sabi ni Ace dahil mas makakabuti siguro kung babalik na ng San Roque si Bea. Para naman hindi na magkaroon ng pagkakataon pa si Rafael na makipagmabutihan kay Samantha. Wala siyang masyadong alam tungkol kay Rafael kahit noong kabataan nila ay napaka-private person na ni Rafael. Hindi niya ito naging barkada dahil tila ibang landas ang tinatahak nito. Pero wala siyang narinig ng mga babaeng nakasama nito at tanging si Bea Veloso lang. Ang bunsong kapatid ni Lance na kung tawagin noon ng kabataan nito ay Veloso Princess. Ang nag-iisang anak na babae lang kasi ito ng mga Veloso. At sa pagkakaalam niya, kinasal si Bea kay Rafael noon. Hindi naman nagkukwento ang kaibigan niyang si Lance tungkol kay Bea. At hindi naman din siya nagtatanong pa. Mabalik tayo dyan sa pinoproblema mo. Sabi na Lance at sinalinan ang baso niya. Forget it. Iwas ni Ace. Ayaw na niyang pag-usapan pa ang tungkol kay Samantha dahil wala pa siyang malinaw na solusyon. Fine. Basta tawagan mo ako pag handa ka nang sabihin kung sino itong gumugulo sa'yo at pag ayaw mo nang aminin na tumitibok na yung puso mo. Biro nito at tinuro pa ang dibdib niya. Iniling lang niya ang ulo at ininom ang laman ng baso. Kung sakaling may damdamin nga siya para kay Samantha,
hindi niya yun magagawang ibahagi sa iba dahil mataas ang pride niya. His damn pride. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.